na yun. Libre na yung 10,000 ko. Kung makapal yung mukha mo, pwedeng-pwede. So, hindi pala pwedeng bumili ako ng 100 SIM cards at isa-isahin ko silang lahat. Kasi Hindi. pag hindi na ako bumayad sa isa, ma-report ako doon. Yes, yes. Hindi na ako ma-approve din sa iba. Kung ginagawa mo yan sa mga legit. May mga fly-by-night Ola, makakalusot ka pa rin eh. Kaso yun naman yung ano ba yung fly-by-night Ola? Ang dami kong tanong. Search mo dun sa sa iOS. May makikita kung ano-anong Ola na napakatala, yung mga ganun. Yung mga mabilis cash, online, tala, loan app, yung lahat ng keyword. Parehas lang naman sila pangalan eh. Ano ba pinagkaiba nun? Ewan ko, siguro para ma-search. Kasi alam mo... So ano ba yung, pag sinabi mong fly-by-night yung Ola, what do you mean by that? Anong pinagkaiba ni fly-by-night at legit? Yung mga fly-by-night Ola, yung sino-sino lang yung gumagawa ng apps eh. Hindi mo alam kung anong company yung behind it. Hindi sila rehistrado, hindi din sila reporting sa SEC. Basta may app lang sila. So kaya Parang oo. turko, ganun. Hindi naman ba? Malay natin, hindi turko yan, no? Pero masyado silang madaling applyan. Basta hindi lang siguro nila natandaan yung number mo eh. May iba kasi na natatandaan, sasabihin nilang, delete app or bagong app. Akala mo bagong-bago, yung pala, nagpalit lang ng pangalan yung fly-by-night na Ola na yan. Kasi yun yung modus nila eh. Gagawa sila ng app, tapos after 1 week, papalit sila ng pangalan. Paano kumikita yung mga ganun? Siyempre, pagpapautang sila, say for example, approve ka nila 2,000 daw. Pero yung i-release sa'yo, 1,200. Tapos kukulitin ka nila na, oy, magbayad ka na ng maaga para makapag-reloan ka ng mas mataas na amount. Eh, syempre, ikaw naman, aasa-asa ka doon na akala mo magti-3,000 yung next mong loan. So, yung 2,000 babayaran mo, pero yung natanggap mo 1,200, hindi ka na ma-approve. Reject ka na. So, pautakan lang pala. Oo, kumita na sila ng 800 sa'yo, tapos on to the next, ano na naman sila. So, pag naglo-loan ka sa ganung app, parang naglalaro kayo. Oo, para na rin siyang sugal. Kung sino yung mas mautak. last na makahawak ng pera. Kung nakakuha siya ng 2,000 sa'yo, panalo sa. Pag nakakuha ka ng 1,200 sa kanya, parang ikaw yung panalo. Kasi sa milyon-milyong tao naman sa Pilipinas, paldo-paldo sila sa mga kinakaltas nila eh. Dami palang nag-apply, no? Dami, marami. Makikita mo, tapos magpapalit. Alam mo ba anong karami na yung mga gumagamit ng apps? No idea, pero... Hindi mo ba nakikita sa App Store yung... Meron, pero yung mga... downloads? Meron. I think si One-Hand tsaka si Tala, milyon-milyon na yung nag-download sa kanila. So, how much more dun sa mga ibang... Mga ilang milyon na ba? Nakaka-curious ako. Kasi ilan yung population ng Pilipinas, di ba? Ilan nga? 100 plus million? I don't know, 120 ba? Oh, for example, ito, Or si 100? One-Hand, legit to ha. Saan mo na lang si Gemini, as early as 2026, si One-Hand has a total downloads of 65 million, registered user of 20 million, active borrowers of 4 million at any given time, and total loan disbursement of 85 billion pesos. Daily transactions, 100,000 per day. Wow! Nice. Isang app lang to. Oh, isang app lang yan. And legit. How much more yung mga pasaway? Grabe, no? So, just take for example those numbers. Yung mga fly-by-night Ola, mag-i-issue sila ng 2,000 pesos. Tapos kakaltas sila ng 1,200. Kumita sila ng 800. Paulit-ulit nilang gawin yan sa ibang users. O nga kasi, if isipin mo, maliit lang yung puhunan eh. Rolling. Every week yung rolling eh, di ba? Oo, ano lang nila yun? Rolling lang. I guess dapat, so long as babayaran sila ng 70% ng umutang sa kanila, income na sila. Income na sila. And every week yun. Possibly. Di ba? Tama ba yung math ko? Pero parang... Basta yun, di ba? Sa laki ng binabawas nila, paldo na sila. Oo, kasi yung interest nila parang, kano ba yan?
40%. 35%, 40%. Oo, 40%. 800 is ilang percent ng 2,000. Kaya nga, yun yung pag 40% yung interest Tapos nila. 7 days lang. Tapos 7 days lang. So, Oo. kahit sabihin mo na 65% yung bumayad, may 5% income na sila every week. So, 20% yung, at 65% lang na bubabayad, no? Income pa rin. Income sila. So, I don't know kung bakit lumulusot yung mga app nila. Minsan nawawala sila, minsan bumabalik. Oh, well, I guess, kasi at the end of the day, numbers game lang yun di ba? So, tapos pag sabihin nating less than 60% yung bumayad sa kanila, I guess, talo sila. I mean, up lang yung puhunan nila, di ba? Oo. Ngayon, dahil sabi mo, ay, nakalimutan. Ano sasabihin ko? May questions ka pa? Nalipat ko? Oo. Memory gap. Matanda na tayo Oo nga. Alam mo, may isang OLA na hindi pa ako na-approve. Baka gamitin ko yung pangalan mo. Ha?